So, magandang gabi mga ka-DIY. So, meron tayong isang soldering iron na ang diferensya. Good pa man siya mga ka-DIY pero ang diferensya niya ay dito. Ayan. Muntikan tayong makuryente dahil napuputol na siya dito. So, ang gagawin natin, babaklasin natin lahat to. Pupunutin natin para magawa natin tong although mahaba pa naman ang kanyang wire mga ka-DIY. So, pwede pa natin siya napuputulin. So, paano ba natin i-repair to? Kailangan natin pang isang soldering iron, no? Hindi natin ma-repair to kung walang soldering. So, meron tayong isang reserba. Yan mga ka-DIY. Yan, sinasaksak ko na to mga ka-DIY, no? Tapos, pag maayos natin to, ito naman ang ayusin natin. Lalagyan natin ng lock itong wire niya. Tigas eh. Isa natin mga ka-DIY, tapos tanggalin natin ito. So, ganito po ang itsura sa ilalim ng ganitong soldering iron mga ka-DIY. So, yun. Medyo dalawa. So, bakit ko sinabi kayo na kailangan pa natin ng isang soldering iron dahil kailangan siyang ihinang dito, mga ka-DIY. So, konektado yan papunta dito sa filament. So, ang gagawin lang natin mga ka-DIY ay siyempre, bubunutin to. Mahugot tong dalawang to eh. Yan. Mahugot na. So, ito lang ang i-repair natin. Puputulin natin to. Tapos, maggawa tayo ng ulit dito ng panibago. Yan ang mahirap ito mga ka-DIY pagpasok nito sa ilalim. May nakalock siya na parang plastic din para maipit tong wire. So ito yun ang ano natin eh, unahin eh. Tatanggalin mo natin to. Tanggalin natin ang hinang. Yan. Yan po. Tanggal na. So ingatan lang itong mga ka-DIY na hindi ito malaglag eh, kasi malaglag to eh. Yan. Yung pin niya. Para yan dito. So, bibilisan lang natin itong mga ka-DIY kasi mahirap itong tanggalin eh. So, yun ang mga ka-DIY. So, ito ang pinakamahirap dito nga side mga ka-DIY kung nakikita nyo. Yan. Meron siyang plastic na ang ipapasok nito ay hindi sa diretso. Kailangan sandaan dito at hugutin mo muna kasi lock to siya. At hindi natin to mapipisil. Parang talagang pahirapan to mga ka-DIY. So subukan natin to. Ibalik yung so bubunutin muna natin ang wire mga ka-DIY. Yun. Ito na ang pinakamahirap mga ka-DIY. Kasi yun. Ibabalik mo namang ipasok dyan. Kasi hindi sa straight eh. Naka-angle siya. So mahirapan tayo dito mga ka-DIY. Itong pangalawang beses ko na itong na-repair itong soldering iron natin kasi yun ang dalasan ng sigira eh. Yan mga ka-DIY oh. Napasok na natin pero matagal eh. So yun ang itong mahirap ito eh. Kasi hindi siya diretso. Yung butas dito hindi diretso. Meron siyang harang na kailangan mo siyang ilabas. Pagkapasok mo dito, ilabas mo muna siya dito tapos ibalik naman doon. So mahirap siya. Yun ang isa sa mahirap. So wala natin ng mga ka-DIY. Bibilisan pa rin natin mga ka-DIY para mas hindi kayo maumay. Yan ang mga ka-DIY oh. Balatan natin siya para ready natin siyang isolda pabalik doon sa kanyang pin. So binalik na natin ang pin. So bumobolto siya mga ka-DIY dahil hindi pa na ito nakasolda. Pag nakasolda na, nakahinang na ay hindi na ito mag-move. Unti-unti lang natin ibabalik ang kanyang solda mga ka-DIY. Yung dumikit, yay. So sa kabila naman. Ayusin lang natin mga ka-DIY para hindi siya parang pilit no, yung katamtaman lang. Okay, yan mga ka-DIY. So naayos na natin, naibalik na natin. So ito namang nasa ulo niya ito. Yan, kung tatanggalin na dito mga ka-DIY, matatanggal to eh, bagong palit natin to. Yan, tatanggal yan ito. So yun ang tinatawag niyang filament yan. Ito ang may kasamang yan. Ito siya. Filament niya. Doon, dito yan nakasaksak. So ang kagandahan ng soldering iron ito mga ka-DIY ay meron tayong mabibili na filament ito. So yung heater niya. Pag hindi na uminit, napudpud to, pwede tayong makabili. Okay?
So yun po mga ka-DIY, pwede nating mabili to. Saka ito pong yung mga parts niya, mag-content po. Tapos ito, nabibili din natin to mga ka-DIY. Ito, parang sunog. Mixing na natin ito. Yan, yung soldering tip. Natatanggal yan eh. Natatanggal yung soldering tip. Daming sa ilalim. Ito yung mga sunog na at init niya. Sa ilalim. Meron din mabibili dito. Ito po ay 40 watts. 40 watts po. Kasya pa dito. Okay. Yan. So, ibabalik natin mga ka-DIY. So, yan lang siya. Siya yung mauna. Tapos ito. Tapos dito yan. Pag ganun. Ganun yan. Tapos ito. Ito ikapasok. Tapos ilalak niya. Madali lang siyang anuhin mga ka-DIY. Tapos yan. Nabalik na natin mga ka-DIY. So ito naman dito. Itutusok natin dito sa pin. Yung dalawang pin niya. Yan. Yan. Babalik na natin to. Yan na mga ka-DIY. Tapos yun na. Ibalik na natin siya dito. So ibalik na natin. Ito lang. Yung hinugot na doon. Ilalapat mo lang dito mga ka-DIY sa kanyang tornilyo. Para lock niya. Tapos yun. Okay na. Lock mo lang natin. Tapos ilalak na natin siya. Maayos na. Gagalaw kasi ito eh. Gagalaw yan. So, gagawin natin, lagyan natin ng tape dito. Lalagyan natin siya ng tape. Ibabalot na siya hanggang dito para hindi siya gagalaw-galaw. So, itong suliring iron ko na ito mga ka-DIY ay maglilimang taon na sa akin to. Ang napapalit ko lang dito lagi ay itong tape pag nasisira. Okay. Pag hindi na masyado ng ano pa yung kanyang tape ay yun ang binibilihan ko lang. At saka yung filament niya. Yun lang ang naging bili. Hindi ko bili ng bili pa dito pag nasisira. Kasi repairable to siya mga ka-DIY. Nare-repair siya. So ito na mga ka-DIY. Yung dalawang soldering iron natin na nire-repair. So una, ito yung kasi may ano dito naputol na wire at pumusok. Kaya yun, nire-repair natin. So gamit niya ng isang ito ang ginamit panghinang para ma-repair natin to. So alam niyo ba mga ka-DIY na hindi ka makapag-repair ng soldering iron kung wala kang isang soldering iron din. Extra, di ba? So kailangan mo na kasi hindi mo kailangan ito sa ilalim na yung pihit-pihit lang tapos electrical tape, hindi yun pwede, kailangan po hinang. So hindi mo ma-repair ito kung wala kang isang soldering reserva. So kung ikaw ay mahilig manglikot, kailangan mo ng dalawa kung mahigit pa. So pagkatapos kong ayusin to, ito naman ang ginagamit ko para ayusin din isa. So ang problema nito, wala namang problema itong isa, medyo problem. Ito, nilalak natin siya, tinaripan natin dito kasi umiikot tong parang stopper niya dito eh. Yun ang dahilan na pumipilipit yung wire ng dalawang wire ng filament. So ganoon din sa kabila, lagyan natin. So dito, ang issue ng isang ito ay matigas yung wire niya kasi pinalit ko rin to. Yun, yung wire na yun. So meron akong isang wire dito na meron ganito yung lock. So yun, dinugtong ko lang siya mga ka-DIY. Dinugtong ko lang siya. Ginamit ko yung plug. Dinugtong ko siya dito tapos putol to eh. Pero mahaba. So malambot na siya. Tapos lock natin. Kasi yung wire to ay meron ganito. Sa mga dati ko ring soldering iron to na matagal nang sira. Yung napuputol dito, napupudpud na. Hindi na kayang ipalitan eh. Ayusin. So yun. Hindi mo ma-repair yung isang soldering iron mo pag wala kang isang reserba. Kasi ito ang gagamitin mo para hinangin yung wire na nasa loob ng dalawang nasa pin na yung dugtungan ng dalawang pin din sa filament. So mas okay sa akin to na soldering para sa akin yung ganitong type. Ayoko yung soldering na yung may dito, may screw na pihit mo. Ito talaga ang pinakahinang sa akin na gagamitin. So dalawang 40 watts na soldering iron. So yung isa bagong tip kasi yun wala na, yung unang tip ito wala na. Ito katulad pareho sila eh, sabay itong binilhan ng bagong tip, kaya lang ito ang babad ko sa gamit. So meron tayong extra, kailangan extra kasi pag nasira
meron, marirepair mo pag meron kang isang extra. So yun lang mga ka-DIY. So natapos na natin gamitin yung ating kumpunihin ng ating dalawang soldering iron. Maraming salamat mga ka-DIY.